Good morning, good afternoon, good evening, saan mang parte ng mundo nyo pinapunta ng vlog na ito. Welcome back to the House of John. The view, wow! Good morning! Cheongsapo Green Lighthouse. Kasi for this vlog, hindi muna tayo tumuloy dun sa Gyeongju dahil na-realize namin dapat after a week of traveling, magpahinga. Kasi Sabado ngayon, magkapahinga muna kami. So late kami gumising, hindi nag-work, natulog lang, kumain lang ng breakfast. At ngayon ay 10:30 a.m. na here in Seoul. And the temperature today is -2 degrees. So malamig pa rin, kaya naka-heat tech tayo at naka-jacket as meron pa tayong bubble jacket. So for today's vlog, our itinerary is pupunta tayo sa Jagalchi Market. Malapit lang yun. Pagtawid lang ng ating hotel, yun na yung Jagalchi Market. Tapos, after that, magbabas tayo. We're gonna go to Hwinhyul Culture Village. So, it's another coastal village na meron mga mural, mga ganyan, may mga coffee shop, etc. Tapos, baka doon na tayo mag-lunch kung gutomin na tayo. Tapos, we'll just gonna chill there, pahinga lang. Kasi, wala talaga tayong matinding itinerary today. Ano lang talaga, it's just exploring and, baka nga in between, meron pa tayong mga puntahan. And then, ang plan is after the culture village, we're gonna try the capsule, yung sikat na capsule dito sa, yung Blue Line capsule here in Busan. Kasi yung maganda yun, kasi capsule siya na parang train, tapos dalawa lang kayo, tapos dadaan siya sa coastal. Tapos from Hyundai Beach to another beach. So, gonna do that, but we're gonna do that differently. Hindi tayo sasakay all throughout ng capsule. Maglalakad tayo sa shore, tapos sasakay tayong capsule. So, we're gonna try that. And then after that, we're gonna visit again yung Hyundai Beach, ang aking favorite beach dito sa Busan. And gonna do maybe some street food again. And then before we head back here in our hotel, maybe gonna explore na yung BIFF. Kasi hindi ko pa napapakita sa inyo yung BIFF. Dito lang yun sa area. So, we'll try to do that tonight. Alright, guys? So, tara, sama kayo. Ito pala guys, yung binili namin kagabi. Itong solid perfume. Ito yung Vanilla Jazz. Ayan o. Try natin. Kumabango. Paano ba itong solid dito na? Dito ba yung solid perfume? Hindi ko na-search actually. First time ko talaga makakita ng solid perfume. Kaya, na-intriga ako. So, tatry natin. So, para siyang lipstick or something. Tapos, ayan tatago mo na siya sa bag mo. Kaya lang. So, tara. Guys, ayan na yung hotel natin, oh. K Guest House. Nasa nasa highway lang siya. Ay, kita nyo ba? Ayan, zoom natin, oh. Nasa highest floor na. Ayan. Nasa 10th floor kami. Sarap lang niya yung Busan Tourism Office. Ayan. So, dito yung papuntang Jagalchi Market. So, di ba tapat na tapat lang tayo? Dito sa Jagalchi Market, ba tayo pupunta dito? So, itong market na to ay dito yung maraming mga seafood, ganyan. Seafood restaurant, mga ganyan. Kasi nga, alam ko, ano rin to parang port, daungan to ng mga fishing vessel. Ayan, amoy pa lang namin, no? Para ka nasa Navotas. Ay, ayan, tingnan nyo, guys, oh. Kainan ba yan? Tingnan nyo itong building na to, oh. Parang puro kainan, oh. Tapos may mga seafood din. O, tara, explore natin. Tapos doon sa kabila, yung pinaka-sea, no? Lakad tayo doon sa mga pinaka-sea. Pinaka-dagat nila. Ito, tingnan nyo, oh. Parang mga bagoong, guys, oh. Kimchi. Mga fermented fish. Ito mo, oh. Bagoong sa atin, oh. Fermented fish. Ito, garlic, oh. Parang palengke siya. Pasukin muna natin to. Tingnan nyo ito, oh. Itong building na to. Gusto mo doon muna? So, maganda rin yung na-explore yung mga ganitong area. Kasi, maganda talaga sa lugar, in-explore mo yung palengke, simbahan, town plaza. Kasi, diyan mo makikita yung culture at yung the way of how people live in their area. So, dito tayo sa area na to. Ay, guys, bilisan lang natin. Bagamat maganda, kaso baka dumikit sa atin yung mga amoy. Ayan, tingnan nyo, oh. Ito yung mga barko nila, tingnan nyo, oh.
Grabe yung bulb, oh. Tignan mo yung bulb ng mga barko nila, love. Nakita nyo ba? Yan yung mga fishing vessel nila. Ayan, oh, yung mga bulb. Ngayon, pasok na tayo dun sa ano, love, sa palengke. So, ayan, para lang siyang ano, guys, para siyang Navotas. Para siyang Navotas Fishing Port. Kung nakapunta na kayo sa Navotas, nung nag-work pa ako sa bangko, may mga client kami sa Navotas na mga fishing vessel. Yung mga fast work ko. So, nakapunta ako dun. So, mga bagsakan talaga siya ng isda. So, parang ganito rin yung itsura niya. Ano lang siya, oh, mga clam, oh. Mga seafood. Hindi naman sa atin nalalayo. Yung mga ganyan din naman sa atin, di ba? As in fish, ano siya. Seafood area siya. Ayan, oh. Tapos parang wholesale siguro yung tinda dito. Baka kang mga restaurant pa yung mga bumibili, eh. Ito parang talaba. Sa kabila, ito, mga tinda, mga restaurant. Try natin minsan kumain sa mga, ayan, mga restaurant yan, oh. May mga king crab sila dito. Ayun, natin, puntahan natin, ha. Dito tayo. Ayan, oh. Parang sa atin, mga paluto. Oo. Ayan, oh, ang dami niya, oh. Dito tayo nakakapag. Check lang natin yung presyo. Just check the menu. Ayan, oh, 50,000. Assorted slice raw. Raw octopus, 30,000. Where are you from? Philippines. Maybe. Mabuhay. Mabuhay. Masala. Rice with raw fish. Yeah, This this is- is for one person. For one person. Yeah, Yeah. this means small, medium, large. Medium. Small for two person. Okay. Yeah. What's your best seller? Guys, ito pala yung parang malaking palengke nila, Jagalchi Market. Tara natin pumasok. Tingnan natin kung ano yung sa loob. So, pasok tayo dito sa Jagalchi Market. So, siya nung ano nila dito, palengke nila, isang building, ganito na. Pareho. Ganun din. Ay, wow. Wow. Ay, ito mo, king crab, oh. King crab. Tapos siguro parang paluto, no? Wow, ayan, oh. King crab. Ngayon ako ang laki, oh. Ito, labas tayo dito. Para siyang paluto area. Ipapaluto mo pagka bumili ka. Hello. It's okay. Thank you. Ito, labas tayo dito. Ay, wow. Ito pala maganda. Paglabas mo, ito na. Paglabas mo sa palengke, meron palang parang park. Ayan. Doon tayo galing ng isang araw, doon, sa mga bahay-bahay na yan. Tapos, ayun yung beach na pinuntahan natin, yung nag-cable car tayo. Ito pala ang Jagalchi Market. Jagalchi area. Ito yung market nila, ang laki, oh. Tapos sa baba, puro paluto. Yung taas lang namin maakyat pa, eh. Ito na tayo ngayon sa Hinyol Cultural Village. So, tinapusan natin yung sa market. Kasi yung loob nung pinuntahan natin, parang mga paluto siya. Bibili ka doon ng mga seafood, tapos papaluto mo. So, parang dampa style siya. So, hindi ko na pinakita yung mga prices kasi pag lumapit kami, tatagal yung conversation, tapos akala bibili ka, ganyan. Tapos, hanggang isisway ka na. So, huwag na lang kasi marupok. Hindi naman natin talaga inensyo kumain ng seafood dito sa, ngayon, sa Busan. Kaya, kami ko labas na tayo. So, puntan tayo ngayon ng Hinyol Cultural Village. So, mag-chill lang tayo doon. Magkakape tayo, mga ganyan. So, coffee shop. Basically, ganun lang yung itinerary natin. Tapos, sa tren tayo. Hindi kasi ang tagalan natin dito sa Korea. Diba? 17 days tayo dito. Kaya, medyo kailangan mo mag-slow down, mag-cool down. Pag sa mga, ito may lot pala dito. Yan, punta tayo dito mamaya, oh. Dito tayo magpabudol mamaya. Lot Mart. So itong Hinyol Cultural Village, so it's a living town na may mga nakatira, tapos nasa coastal siya.
And then ito, na-realize ko lang sa mapa, para siyang nakahiwalay siya sa mainland, para siyang isla. So, mamaya pinipakita ko sa inyo yung mapa pagbaba natin doon. Tara, explore na. Here in the Hinil Culture Village, and mag-stroll-stroll lang tayo dito, and then later on, we're gonna find a cafe na pwede tayo magtambayan. So guys, pahinga-pahinga lang tayo dito sa Hongyul Cultural Village. So, pasensya na kayo kung yung pronunciation ko is iba-iba kasi ang hirap talaga i-pronounce ng mga ano dito ng mga lugar, mga words dito sa South Korea. Itong cultural village na ito, same with Gamcheon Cultural Village. So ano din to, mga refugee area din to nung Korean War. So dito sila tumira yung mga refugees. And dahil nga coastal yung Busan, so naging fishing village siya. So mamaya pupuntahan natin yung area kung saan yung mga fishing. So kanina 'di ba nakita niyo, lapit lang doon sa Jegalchi Market. Tapos yung mga nakita niyo sa harap na yan na mga boat, mga fishing vessel lahat yan. Actually may mga harvest ng seaweeds dun sa baba, nakita namin. And then, sa Gamcheon, parang mid-2000 nang the local revitalized the area and made it and transformed it into a art village. Nagkaroon ng mga mural, ganyan, nagpaint sila ng mga bahay. Ito naman, nag-start yung ganong movement, yung neighborhood nila, they created mural, yung mga artists nagpuntahan dito, mga mga early 2010, mga ganyan. So, 2011, 13, 12 to 13, mga ganun sila nagpunta dito. And then, they put up cafes, souvenir shops, and then, true enough, yun, naging one of the, tourist spots here in Busan. And, itong lugar na to, mas relax siya compared sa Gamcheon. Kasi nga, first and foremost, medyo mas maliit siya kaysa Gamcheon in terms of neighborhood, and also mas pahaba yung kanyang location, unlike sa Gamcheon na isang malaking community. So ayun, ngayon nakapahinga lang tayo dito, nakaupo, nakakita tayo nitong parang upuan na hindi siya cafe, siguro local park something. Dito tayo. Tapos parang kasi dito pag dito ka nakatira kasi pagbukas ng pintuan mo, dagat, ganyan. Although pag tingin ko pag gabi malamig, lalo pag mahangin kasi dagat yung harap mo, mas nakakadagdag ng moisture sa paligid. Ito yung tsura niya, pag nakita niyo sa picture, ito yung actual. So ito tayo yung town. So dito tayo naglakad kanina, pag ganoon. Yan, pag ganyan. Tapos baba tayo dito. Tapos para makita natin itong mga mural yan, Yan. So yan. So tara, puntahan na natin yan. Kasi ito pala yung nakikita namin, guys. Oh, di ba? Astig, di ba? Parang nasa Singapore. Ayan, Pero dito sa Busan, mabuilding talaga sila. Kahit yung mga residential nila, di ba nga kahapon, pinakita ko sa videos natin, mabuilding talaga yung mga residential nila, para mga condo apartment. Tapos sabi nila dahil sanay siya sa mga ganyan, dati siya sa realty, ahente siya, char. Hindi siya ahente. Malalaki daw yung cut kasi ibibase mo yun sa mga bintana daw.
So, ganun. Pero di ba sa mga K-drama, ang lalaki talaga ng cut ng mga, ng condo nila. Kasi di ba, pag K-drama, yung mga middle class nila, yung mga working class nila, nakatira talaga sa high-rise condo. Kaya, kita mo doon na malalaki, tapos may pahabang sala, tapos may dalawang kwarto, di ba laging ganun? Yan. So, baba na tayo. Ito guys, Coastal Trail Access, merong nga lang may time limit, may time lang. 9 AM ang opening, tapos 4 PM close na siya dapat. So, dapat agahan nyo. So, parang hindi pala pwede mag-sunset. So, pag mag-sunset kayo dito, kasi parang maganda yung sunset dito, doon lang sa sa mga coffee shop. Hindi pwede dito sa mismong mga mural area. Guys, sa baba na kami. Tignan nyo yung binabaan namin, kung gaano kataas. Tignan nyo yan, Look at that. Tapos doon na kami sa kabilang side aakyat. So lalakarin uli natin. So maganda naman maglakad-lakad kasi may mga mural, tapos coastal town siya. Kaya okay lang maglakad. So dito naman sa kabila is the Hunyo Coastal Tunnel. Hindi ko alam kung saan ito papasok. Pero please note that the access to the Joryong Coastal Trail is restricted after viewers mentioned above. Hanggang 94 lang. Theater Corporation. What's this? Ito. Akin close na. Siguro, bawal na pumunta doon. Papicture ka lang. Pero, saan kaya ito diretso? Siguro doon sa baba. Doon sa kabilang side na, no? Ang galing yun, may tunnel. Yun, may liwanag na doon, no? Off limits na siya. Ba't kaya? Ay, hindi siya totoo. Kala ko bato, hindi siya totoong bato. But anyway, ang ganda, There's a light at the end of the tunnel. Sayang guys, under construction pala. Hindi natin malalaman kung saan siya patungo pagka dumire-diretso ka. But anyway, tingnan nyo to. Ito ang tunnel. There's a light at the end of the tunnel. And once you get out, this is the view. Wow! Good morning, Busan! Tapos lakad na tayo doon. Yan na yung mga mural area. Sa KFC tayo ngayon dito sa may Jigalchi area. So, from the village kanina, we just took a bus again. Tapos na kami ng Lot department store sa Lot Mart. Pero din namin kayo sinama dahil nag-check lang kami nakakainan pero wala kaming makikita. Wala kasi mga fast food sa loob. Kaya iba yung mall nila dito, parang di mall. Pero department store sa supermarket. Kakaunti yung mga fast food, mga ganyan. So, ibang-iba sa mall na. Tapos tumabas na lang kami, tapos naglakad kami kaunti punta sa Jigalchi. So, nandito kami ngayon sa KFC. So, try natin tong KFC. Kung anong lasa, kung masarap ba. Isa sa paraan para makatipid kayo ng oras saka ng budget dito sa South Korea, kumain kayo sa fast food. Pag kumain kayo sa mga sit-down restaurant, automatic yan guys, per person nasa 10,000 to 15,000 yung magagastos yun. Pag dito sa mga sa mga fast food, may makakain kayo for 4,000, 5,000, ganyan. Itong sa amin nila na combo siya, dalawang zinger meal, tapos may fries, may drinks na, sa lang siya, 17,300. Diba? So, pwede na siya for 2 person. 700 pesos. Nasa 700 pesos siya. Pero still, nasa Korea ka kasi. Medyo challenge lang dito sa KFC kasi yung in-order namin na nasa kiosk, nasa counter, pag cash ka magbabayad, dapat sa counter. So, bumalik na lang kami sa kiosk, tapos ginamit namin pang bayad is yung GCash. Good thing gumana. So, nag-text agad yung GCash, sa 700 plus, no? Love. 700 plus. 700 to be exact, 713. Yan. 713 pesos yung bill namin na lumabas sa GCash. So, antayin lang natin yung food natin. Yan, nasa 116 na, 117 tayo. Ito na yung food namin, guys. So, yung drinks nila, ikaw kukuha. Yung parang sa SNR, yung ganong sistema. So, hindi ko lang kung andi siya. Pero dahil, hindi ako sure, pinuno ko na yung drinks natin. Pinuno ko na siya. Tapos ito yung order namin, zinger. Tapos may chicken, ayan. Tapos mayroong maliit na fries. Ayan.
fries. Ano sa'yo? Linggo. Ay, ito na. Laki. Ang burger na, ang laki oh. Baka na. Ito, buksan. Ay, gano'n. Oh my God. Oh my God, guys. Tingnan nyo, oh. Look at that. Look at that. Kasi parang yung 700 pesos talaga, sulit na sulit na. Sarap. Check natin yung chicken. Oh. Saan naman piraso lang? Tig-isa lang tayo. Yan o. Chicken. Sarap. 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 Chicken skin yun ata. Hindi. May naman siya. Oh. We're back! Andito tayo ngayon sa Mipo Blue Line. So, nandito tayo sa may capsule. So, ito palang ano na to, railway track na to, was really a railway track nung panahon ng mga Japanese period, nung panahon ng Japanese period here in Korea during the 1910 to 1940s yata. So, this was used to be the main line connecting Busan, Pohang, and Gyeongju. Pero ngayon, parang for tourism purposes na lang siya kasi diba yung mga downtown na develop na and meron na talaga mga train connecting and mga buses connecting it. So, eto, sasakay na tayo. Hindi ko alam kung kuha tayo ng ticket kasi medyo ang daming tao. Pero check natin. So, if di tayo makakuha ng ticket dito, baka ang sakyan natin yung pabalik na lang from the other side to here. Gagawin natin, maglalakad na lang tayo punta dun. So, tara, check muna. Oh, guys. Guess what? Sold out na yung Blockbuster, yung capsule. Pero yung train pwede pa, pero 5:30 pa. Siguro lakarin lang natin hanggang dun sa pinakaunang station sa Cheongsapo. Tapos mag-train na lang tayo pabalik kasi mapa-train daw and capsule ay sold out na daw for today. At pala inagahan natin yung punta. Tapos pumili tayo ng ticket para sa hapon. Pero anyway, okay lang yun kasi parang okay lang din sa akin, tinitignan ko lang siya, oh. Oo, parang ang cute niya. Bagay, nagano tayo yung air cruise. O yung zip line, yung cable car. Something na babalikan. O something na babalikan itong Kasi capsule. babalik ka sa- Babalik tayo sa Busan. So maganda rin namang lakaran to. Parang marami rin nakapila kanina. Ayan, teka. Tingnan natin, ayan o. Tingnan natin yung mga pwedeng lakarin. So, dito tayo galing. Mipo. Pag ganun. 1.6 kilometer lang pala, oh. Malapit lang. Kaya lakarin. Mga 15 to 20 minutes walk lang yan. So, makita sa Cheongsapo. Maganda doon, merong mga lighthouse, ganyan. Tapos itong Songjong, 4 kilometers. Pero malay mo, from Cheongsapo pabalik here, mag-train tayo. Hindi mo na lang ang capsule daw, sabi ni nanay. Pero, okay lang yun kasi we can still enjoy the sceneries here, yung view ng dagat. So, tara lakarin na lang natin to. Enjoy na lang natin tong moment na to, no? Para we have something to look forward pagbalik tayo ng Busan. Which is, yan, yung capsule. Tara, let's walk. Tingnan nyo guys, dahil siguro fully book na yung yung capsule. Ang dami naglalakad oh. Kasi nga 1.6 kilometer lang. Tapos, same lang yung makikita. Ang kaibahan lang sila, nakasakay. May view din. Tapos tayo naglalakad. Or mas healthy tayo. Oo. Yun ang isipin natin, no? Mas healthy, naglalakad ka kaysa nakaupo ka dyan, no? Picture ka lang. Kasi mga 5 minutes dyan, mainipin ka na eh. Maboboring ka na dyan kasi ganyan lang. At least ito, pwede ka pang bumaba doon pag may nakita tayo hanggan. O tinan nyo, may kainan doon, no? O, ha? Sila, di sila makababa doon. Nandyan lang sila, nakakakulong lang.
Oh, tamo, oh, guys, oh, pag nakasakay kayo doon, hindi, joke lang, wag na nga. Isa sa pwede nyo puntahan dito, itong High Wall Observatory. Ayan na, itong parang observatory siya ng dagat at ng mga, oo. So kasi hindi naman siya bridge eh, kasi parang paikot siya oh. Yan oh, iikot siyang ganon, tapos ikot ka dun sa kabila, tapos doon ka lalabas. Yan, maraming ganyan dito sa Busan, based sa mga research ko. Tapos, yun lang talaga purpose niya, observatory and for tourism purposes and for attraction purposes. Ang galing ano, as in talagang, ayun, may train na dumaan, may daanan na to. Kanina may dumaan eh, ngayon may dumaan ulit. Kita nyo guys, tayuan nga sila oh. Kita nyo ba? Tayuan, grabe. Tapos magbabayad ka ng ng 8,000, tayuan. Tapos sa taas niya is yung mga capsule train, ayan. Cute naman na tingnan yung mga capsule train, ano. Cute silang tignan, oh. Nice, ang ganda lang. Ayan, oh. Cute yung mga capsule train tignan. Para silang mga, capsule. Para mga laruan na gumagalaw-galaw. Ayan, oh. Nice, ang ganda. Ito, magandang tignan. Kuha tayo ng pang intro sa vlog. Tatlo silang sabay-sabay, oh. Power Rangers. Oo nga, Power Rangers, iba't ibang kulay. Kulang na lang green, no? Yeah. And pink. 5 sila na. Nice. Okay, anyway, dito na tayo sa observatory. Ikutin lang natin siya, tapos punta na tayo dun sa kabila. Ano maganda? Continue walking na. Oo, isa pa yon. Free. Maraming walang bayad dito sa Korea. Mga may bayad lang dito. Siyempre, pagkain, hotel, yung mga observatory sa Seoul, mga ganyan, yung mga akit-akit ka. Pero yung mga ganito, walang mga bayad. So, makakatipid ka talaga kung sa makakatipid ka. Sabi ko nga sa inyo, trick nga. Trick, makatipid ka sa food, mag-fast food ka lang, makakatipid ka talaga. Kaso nagpapatok. Oo, kaso, syempre, hindi naman healthy yun, di ba? Tapos, shopping ka pa sa Daiso kasi gaganda ng selection. Ayan na, tinan nyo. Wow! Look at that. Ayan na yung Cheongsa po. Ang lapit na pala yung mga lighthouse. Tapos ito yung gitna ng observatory. Glass. Glass ba? Oh, ay my God. Tapos na nabasag. Oh my God. Tignan nyo guys. Oh my God, nakakalula. Ah! Nakakalula. Nakakalula. Ayan o. Guys, welcome back. Nandito kami sa Luna La Union in Pebble Beach in Luna La Union. Meron ditong parang pwedeng babaan na Pebble Rock Beach. Ang ganda rin ng charm na ganito mga beach guys. Tignan nyo. Kakaiba rin ang Busan, may mga ganito silang pa-eksena. Pero ingat kayo dapat bumaba kayo dito, tignan nyo yung tarik, oh. Yung nakita namin, mga malalaking bato, oh. Tapos ayan, yan na yung line, oh, yung capsule. Yung mga trail kasi, actually meron pa nakita pa nga akong trail doon sa may taas ng bundok. Hindi ko lang alam kung saan papunta na yun, or paano pumunta doon. Nakaka-relaxing lang itong ganito activity, yung lakad-lakad lang. Tapos, wala kang hinahabol na oras, ganyan, wala kang itinerary. Yung solong-solo mo. Kaya, gawin nyo to. Ay, ang ganda ng buwan. Look at the moon. Kita nyo ba yung moon? Kakaiba dito sa Seoul. Sa bagay, may ganda naman sa atin, no? Yung lumalabas na agad yung buwan, oh. Full moon pa ngayon. Full moon pala ngayon. Ganda ng buwan. Full moon tayo ngayon. Saka dito talaga, thank you Lord, kasi ang ganda talaga ng weather. Never umulan pa. Wag sanang nangyari na umulan. Pero never umulan pa dito sa Korea. Tapos laging, hindi nagiging cloudy yung sky. As in, clear sky talaga siya palagi. Kaya kahit malamig siya at kahit malamig, may araw, yun nga lang kailangan mag-sunblock kayo kasi baka masunog naman kayo. So, magpipicture lang kami dito, tapos sakit na tayo, tuloy na tayo. Doon na punta natin, malapit na pala tayo. Parang half kilometer na lang, less or less. Doon tayo pupunta sa dalawang lighthouse na yan. Yan na yung Cheongsa po. Station din yan ng Blue Line. So, isa yan sa mga favorite spot ng mga K-drama.
I think. Mag-research ako. Alam ko may napanood ako na dyan nag-shoot sa ano na yan, sa spot na yan. Puntahan natin. Just like that, guys. We are now here in Cheongsapo Station. So, hindi ko lang gano'n namin katagal nilakad yun. Pero, one thing is true, na-enjoy namin yung paglalakad, yung pagbababa dun sa mga puntahan, ganyan. And just to enjoy the scenery. Ito na yung Cheongsapo Station. Ayun na yung mga mababa na, oh. Mababa na sila, oh. So feeling ko yung mga maglalakad din yan papunta balik para makita nila, para mapuntahan nila yung mga di nila napuntahan kanina. O yung mga nakita nila, di ba? So tara, exit tayo dito. Guys, andito tayo ngayon sa crossing ng train dito sa Cheongsapo Station. Familiar ba? Going dun sa kabila. O di ba? Parang ito lang yung sa Kamakura, inaabangan ng mga tao yung mag-cross yung train. Kaiba lang dito, kaunti lang yung train. Dito lang sa Kamakura na very frequent, di ba? Dito konti lang, kaya lahat na ito yung mga yan, nakaabang. Siyempre tayo, aabang din tayo. Mukhang parating na yung train kasi sakto yung dating natin. So sana makita natin. So hindi na tayo aura-aura dun sa train kasi may ihirap Kukuha na lang natin siya ng shot. Ayun na guys, napakabilis lang, di ba? The thing that we do for moments. Kasi nakita natin yung train na dumadaan. So ngayon, punta na tayo dito sa lighthouse. Merong dalawang lighthouse dito. Merong isang white and merong isang red. So let's visit both and let's just take a picture. Kasi tingnan nyo yung mga building dito sa Busan. Oh, nasa taas ng bundok, oh. Awesome. Grabe, nasa taas nila ng bundok. Ang galing. And this is the lighthouse. Ayan. Ang tawag pala dito guys is Cheongsapo Twin Lighthouse. Kasi nga, twin sila. Ayun, andun yung isa sa kabila. Sakit tayo sa kabila. So perfect yung punta natin kasi pa-sunset na. So medyo maganda-ganda na ang Ay, pag pupunta ka sa kabila, iikot ka. Ayan o, labo, iikot ka. Doon, pag pupunta ka sa kabilang lighthouse, tingnan mo. Laki ng mga sea barrier, grabe, Ayun ikot ka doon, Pag pupunta ka doon, ikot ka. Hindi siya connected. Ito siya, Red Lighthouse. Connected naman siya in a way, pero sa mainland. Tapos tingnan nyo guys, tingnan nyo yung mga buildings dito sa Busan, nasa taas ng bundok. Talampas ba ang tawag dyan? Or what? Ang ganda, astig. Guys, alam nyo, isa sa napansin namin dito, yung coastal town nilang ganito, walang amoy. Kahit may mga boat na ganito, ayan yung mga boat na ganyan. Hindi siya nangangamoy. Although kanina umaga dun sa Jagalchi, may amoy kasi nga, seafood market yun. So normal talaga yung amoy. Pero dito, di ba kadalasan kapag may mga bangka-bangkong ganyan, pangingisda, ganyan. Kahit nga yung yacht club sa atin, ang baho, di ba? Dito walang amoy, nakakatuwa. Paano kailan nagagawa yun? Or is it something sa weather or sa kanilang hygiene? Hindi ko alam. But anyway, sakay na tayo ng bus going back to BIFF. So mga 3 sakay ito, isang bus tapos 2 train, sabi ng Naver Maps. So, mabahabang biyahe ito, mga more than an hour. Tapos, ikot tayo doon sa BIFF.